Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin itong post ni Kipi Chu or Crisette Laureta Chu tungkol sa BBC News. Sabi ni Crisette, sabi ng BBC, delikado si BBM dahil sa results ng election at idagdag mo pa mahina ang economy. Ako, love ko ang BBC. Mahilig ako sa BBC. Okay, so pakinggan natin itong news ng BBC. Worldwide na ito, ang daming nanonood. Lalong nagiging sikat ang Pangulong Marcos Jr. Sikat nga, delikado na siya dahil yung resulta ng midterm election hindi pa pabor sa administrasyon niya, pabor kay VP Sara, tapos mahina pa ang economy. Okay, ito So what are we to make of the results of the Philippines election? Well, they're certainly not great news for President Marcos. yan. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time, only half of those backed by Mr. Marcos won, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting falling popularity for the president. So, in the remaining 3 years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and try to persuade at least 2/3 of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election. Wow. Few doubt that she would use the authority that she got, being president, to go after the Marcoses. Ulitin natin ang galing. Isa ba? So what are we to make of the results of the Philippines election? Well, they're certainly not great news for President Marcos. Usually in... It's not great news for President Marcos yung resulta ng midterm election. Grabe. Ano yun? Job o right hook sa administrasyon. BBC na ito Sikat na ang daming nanonood basta BBC. Presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time only half of those backed by Mr. Marcos won, and he needs those votes if the plan to... Okay. Balik tayo nung panahon ni PRRD. Yung midterm election. Si then Mayor Sara Duterte ang umikot, siyang nangampanya. Ilan ang nanalo? Siyam. Yung hugpong ng pagbabago, siyam ang napanalo ni VP Sara. Ganon kalakas ang Duterte administration. Kaya hindi naging lame duck ang Pangulong Duterte. Ngayon, ilan ang nanalo? 5 lang. 5 lang ang nanalo at ang kanyang promise, or how do I call this? Nung simula, di ba sabi niya 12-0? Parang pinagmamalaki niya, pinagmamayabang na we are aiming for 12-0. Anong 12-0? 5 lang. -1 pa yung 5 na yon dahil si Pia Cayetano hindi nila makukuha ang suporta pagdating na impeachment dahil si Pia Cayetano nationalista party. Kalaban na ng mga Marcos ang nationalista party ni Villar. So basically, 4 lang ang kanila. Tulfo, Lapid, Lacson, and Soto. Yun lang. Karamihan. Yung in-endorse ng iglesia, 8 ang in-endorse, 7 ang nanalo. VP Sara lahat yun. Idagdag mo doon si idagdag mo si Pia Cayetano, 8 ang kakampi ni VP Sara sa nanalo. Marcos Jr. 4 lang. Kaya ito ang sinasabi ng BBC. Delikado ang Pangulong Marcos Jr. sa resulta ng midterm election.
Tuloy natin. Impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting falling popularity for the president. Oh. So, Poor popularity or falling popularity. Dahil sa mababang popularity ng Pangulo, kaya kakaunti ang nanalo sa kanyang kandidato. Anong rating ng Pangulo sa Pulse Asia? 25% na lang. Down by 17%. Dati 42, biglang bumagsak ng 25%. So, yung rating niya na yon is nag-reflect sa election dahil apat lang o lima lang ang nanalo sa kanyang kandidato na ipinagmayabang na 12-0. Oh, impeachment ngayon, wala na, patay sila. in the remaining 3 years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and try to persuade at least Ayun, the economy is not doing well. Oh, pinagmalaki pa ng Pangulo. Tayo po, isa sa mga fastest growing economy in Asia. Ay, nako. Oh, binuhat niya ang sarili niyang bangko. Ito, BBC News nagsasabi, the economy is not doing well. Ano ngayon ang resulta ng mga surveys, SWS? Dumarami ang bilang ng nagugutom na Pilipino. Dumarami ang bilang ng mga self-rated pobreng Pilipino. So, wala tayong asahan kundi pababa ng pababa ang rating ng Pangulo. Promise na 20 pesos per kilong bigas. Nasaan na? Isang araw lang, stop na sila. Tutuloy ba nila? Tingnan natin. 2/3 of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election. And few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Yun. Exactly. Pag hindi sila magtagumpay sa impeachment, wow, patay sila kay BP Sara. Magiging presidente. So, acknowledge ng BBC News and I believe other foreign media organization na ang pinakamalakas na kandidato presidente sa 2028 si BP Sara. So, ano na nga lang? Sige. Let the game begins. Impeachment na, trial na. At tignan natin anong mangyayari sa kanila. Okay, salamat BBC News. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni ang among nakita nga balay na kuan lang kugon lang ang atop o kini na pod ang among tabangan og yero. So mo na gid ni ang itsura sa balay nga kagubaon na gyud. Ni ang ilang atop nga kugon lang in town. Wala ni ang itsura sa ilang yero. Dako na gid kaayo og buslot. So karon ate manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka ate og lansang pako plinsin og sin para nga makabalay ka og bag-o. Oh, manguha na gyud mi. Oo. Kahoy. So pila na din ni katuig ti imong balay? 15 na katuig. 15 na katuig. So pila mo gapuyo din ani? 7. 7 mo nga gapuyo. So dagan-dagan mo kay 7 mo ka buok. So unsa man ti ang imong ikaistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsin? Nagpasalamat gyud kog dako sa
Ginoo ug sa inyo sad og labaw na sa gatan-aw sa video. Salamat gyud kaayo. Oo. So matagaan na gyud ka, mag-prepare na gyud mo ba? Oo, kay matagaan na mo gyero. Salamat kaayo. So mao na ni ang hitsura sa ilang balay.